tila sinisingil na daw ng karma si President Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos na ipaalam ni Claire Castro na dumadaan sa seryosong karamdaman si President Marcos. Ayon sa usap-usapan, na-over daw sa paggamit ng bawal na gamot kaya daw nagkaroon ng komplikasyon ng Pangulo. Paglilinaw ng kampo ni President BBM, nakuha daw ang sakit ng Pangulo dahil sa masyado daw itong subsob sa trabaho, dahilan upang mapabayaan nito ang sariling kalusugan. Samantala, lumabas naman ngayong araw na di umano'y muling isinugod sa ospital ang presidente matapos na muling umatake ang karamdaman nito. Narito panoorin ang tunay na lagay ni PBBM. The President skipped the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po ni General Natates Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the President's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New, DZWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan? Kung doktor po yan ng St. Luke's, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities, katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question po, Maricel Halili, TV5. Good morning. Ma'am, follow-up. Yesterday, you mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Nung mga nakaraan po kasi, nakita niyo naman po,
magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi, for example, yung kanina, ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the president decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na, okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Ralph Recto. Thank you, ma'am. Ayun po. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang rito? Thank you. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Huling tanong po, Chloe Hofana, Business World. Morning po, Yusek. How does Malacanang respond to recent downgrades by international institutions, including the ADB, World Bank, S&P Global, and AMRO, of the Philippines' 2025 and 2026 growth outlooks ahead of the release of the full year 2025 GDP figures tomorrow? Actually, natanong mo yan kahapon, kaya ginawa ko ang aking assignment. Okay, tinanong po natin at ito po ang mensahe. And I quote, "The government takes note of the recent downward revisions by international financial institutions to the Philippines fiscal year 2025 GDP growth forecast ahead of the official GDP release. These revisions reflect lingering global uncertainties, tighter financial conditions, and the moderation in domestic activity observed in the third quarter this year. Nonetheless, the Philippine economy grew by 5.0% in the first 3 quarters of 2025, and we acknowledge that more prudent government expenditures, especially on infrastructure due to the flood control scandal, affected growth in the fourth quarter. Nevertheless, the medium-term growth trajectory remains intact, with economic expansion expected to rebound gradually starting in 2026 and strengthen further over the medium term as growth-enhancing reforms take effect. By the way, maliban po dito, nakausap po natin si Secretary Balisacan at maglalabas din po siya bukas ng statement patungkol po dito. Follow-up lang, Yusek. The administration is set to miss its GDP growth target for a fourth time or since PBBM sat po as the president. How is the economic team recalibrating its strategy to achieve this year's target, especially as international bodies underscore the need to solve the flood control scandal for growth to rebound? Well, sabi naman ng Pangulo, pagdadaanan po talaga to. Dahil pinili po niya na magkaroon ng pag-iimbestiga patungkol po sa mga anomalyang flood control projects. Yan naman din po ang naging factor. Isa sa mga factor na nakaapekto sa ating economic growth. At maliban po dyan, sunod-sunod ang paglindol, sunod-sunod ang pagbaha at pag-ulan, or rather bagyo. Inasahan ito at muli hindi niya pa rin pahihinto ang pag-iimbestiga tungkol sa mga anomalyang flood control project. Pero inutos po niya na mas pagandahin pa po ang ating plano para mas magkaroon ng maraming trabaho, mag-generate ng income, pati po ng mga turismo
Isa lamang po ito sa mga agenda po na gagawin ng ating mga ahensya ng gobyerno. Sorry, last na po, Yusek. So nakita na po ni Pangulo ang full year GDP report for tomorrow. For the 2025, yan po ang re-report bukas ni Secretary RC. Mm-mm. So nakita niya na. Opo. Okay. Thank you, Yusek. May huling tanong po mula kay Sam Medinilla. Ma'am, itanong lang rin namin kung may naging reaction po ba si President doon sa yung nakita niya yung report nung regarding sa GDP? Ito po, aking babasahin. Yan din po ang tinanong nyo kahapon. Slowdown in growth last year and lower projected growth this year are the result of lingering geopolitical tensions and the impact of the flood control issue on disbursement and investment. Once the reforms on budgeting and disbursements and project monitoring initiated last year take ground, and with recent investor-friendly reforms and sound macroeconomic fundamentals, we could expect better GDP growth in the coming periods. Pero ang detalye po nito muli ipapalabas po bukas po ni Secretary RC Balisacan. Ang tanong po mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo, ng administrasyon, kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Yusek, follow-up. May panawagan po ba ang palasyo sa Kongreso, particular sa Kamara, na sa kanilang planong mag-refile o baguhin ang kanilang rules sa impeachment? Trabaho po yan ng Kongreso. Hindi po makikialam ang Pangulo. Yusek, last one. May mga nagsasabi pa na ang ruling ng SC ay dahil sa technicality lamang at hindi pa vindication para kay Vice President Sara. Naniniwala po ba ang administrasyon na ang final ruling na ito ay makakatulong sa pagpapahupa ng political tension sa ating bansa? Makikita naman po at mababasa natin kung ano naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po ito patungkol sa paglilinis sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Thank you, Yusek. Salamat po. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we have the Palace's comment on reports that DNR Secretary Rafael Lotilla is on his way out? Hinahanap pa po ngayon, dahil nadinig po ang mga nabanggit sa Senado, hinahanap po ngayon ay tina-update po ang mga records dito. So mabibigyan ko po kayo ng update kapag po nakapagbigay na po sa akin ng anumang detalye patungkol dito. So we're expecting cabinet revamp anytime soon, Yusek? With regard to the Rigodon, sa ngayon wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan ng Pangulo. So ibig sabihin po, there's a possibility that there's gonna be a change in leadership in the DNR? Titignan po muna kung ano po yung record sa ngayon. Kapag ka po napakita na po sa atin at naibigay po sa atin ng update, ibibigay ko po sa inyo agad. Ma'am, sorry po, clarification lang po. Ano po yung record na tinitingnan po ng Palace na i-review po? Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS at tingnan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Susunod na tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, babalikan ko lang yung kanina yung una yung binanggit na kada 2 weeks pinamamonitor ng Pangulo yung progress ng mga proyekto ng every agency. And huwag magsusumite ng false report. Meron bang mechanism, Yusek, para ma-double check na yung ire-report
ay tama at hindi mali? And sino yung mag-check nito? Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan. At yan po ang nais ng Pangulo, moving forward. At kailangan hindi lang basta move forward, kung hindi dapat na mas maging maayos ang pag-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Yusek, doon sa other question, yung business and consumers confidence, yung ano ba sa flood control, medyo na-apektuhan. Naniniwala ba ang palasyo na kapag meron ng nadagdagan yung naipadetene, naipakulong ng mga sangkot sa flood control program, maibabalik ba yung tiwala ng mga negosyante, mga investors? Sa ngayon po, kahit po sabihin natin na iilan pa lamang ang nadidetene at marami na rin po namang warrants of arrest na nai-issue ang korte, sa ating pagkakatingin, nakikita po ng mga investors kung paano po nililinis ng pamahalaan ngayon, kasalukuyang administrasyon, ang ating bansa mula sa korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Pero kapag ka po mas mapakita pa po ng administrasyon na ito, na talaga pong seryoso para mapanagot ang mga sangkot, mas maganda po talaga makita to, hindi lamang po ng mga investors, kundi mismo mga kababayan natin, para makapagbigay po sila ng kumpletong tiwala sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Yusek, one last point on my part. Aside from the PWH, meron bang nababanggit ang Pangulo na mga agencies ng pamahalaan na kinakailangan ng agarang address para tugunan yung corruption issues? Sa ngayon, wala pa pong nababanggit sa atin, pero given the situation, binanggit na po natin ang ayaw ng Pangulo na ma-issue ang ibang mga ahensya sa korupsyon, dapat lamang po sila ay magsumikap at tumupad sa kanilang tungkulin, tuparin ang batas, at huwag maging issue sila mismo ang makasuhan ng dahil sa korupsyon. Salamat po. Yes po, Ivan Mayrina, GMA. Ma'am, i-follow up ko lang yung nabanggit, yung tanong tungkol dun sa sinabi ng Pangulo na huwag magtangka na magbigay ng false report. To whom was that statement addressed? Sa lahat, Were you present in the meeting, ma'am? yes. How would you characterize the tone of the President when he said that? Ito po ba ay warning or was it a firm instruction? Paano po? Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. So, presumably, meron din pong paraan ng Pangulo by saying that, may paraan siya para mas tutukan itong mga proyekto ito. Hindi na mauulit yung mga dati na sinabi na nagawa ito pero hindi pala. Yes, yan po ang gagawin ng Pangulo at iuutos po yan. Salamat. Salamat po. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next po, Mads Moratilio, Net25. Hi, Yusek. Pinuna po ng ilang senador, in particular si Senator Marcoleta, na maraming mga miyembro ng gabinete yung in acting capacity pa rin hanggang ngayon. Ilang beses na pong sinabi na walang rigodon. Pero bakit hanggang ngayon marami yung nasa acting capacity pa rin? Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. Next question po, Maricel Halili, TV5. So, ma'am, follow-up lang, ire-reappoint sila lahat, yung mga nasa acting capacity. Ang sabi po lang sa atin, ang mga pangalan na magiging secretary ay ibibigay po at isusumite sa Commission on Appointments. Okay. Ma'am, just a quick follow-up lang dun sa 2 weeks na report. What will be the consequences kapag hindi authentic or mali yung report na ibinigay nila sa Pangulo? Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay sinadya? So, definitely, pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Last na lang, may we have your thoughts about the petition filed by former Congressman Zaldico? Sabi niya kasi doon na parang political vendetta and unproven conspiracy yung nangyari sa kanya. Umuwi muna siya sa Pilipinas.
Okay po. Next question, Michelle Gilyang, All TV. Hello po, good afternoon, Yusek. Yung question po is about commuters. MMDA and the DOTR have opposing views regarding the proposal to allow high occupancy vehicles on the EDSA busway, or basically allow carpool on EDSA busway. Given that the DOTR has cited the President's directive to make it commuter-focused and pro-mass transit, may we ask if Malacanang will step in to clarify or issue guidance on this matter? Should it be exclusive to buses or be open to cars as well? Nakausap po mismo natin si MMDA Chair, Don Artes, patungkol po dyan. Niliwanag niya po ito. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Okay, so right now po kasi ang MMDA, they are studying the proposal to allow carpool on EDSA busway. Sa tingin po ba ng palasyo, kailangan po mag-clarify ng palasyo kung EDSA busway should be exclusive to buses para sa mas maraming pasahero po ba, or be open po dun sa mga vehicles na high occupancy? Bigyan niya po na. Bigay po muna nila kung ano yung inaral nila at saka po magdidesisyon ng Pangulo. Alright po. Thank you. Next question, Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Yes, ma'am. At ask ko lang po sana kung how should restitution be computed? Sino po yung nagko-compute nun, and how sure are we na yun nga po yung amount na naamas ng mga involved sa flood control sa gobyerno? Sa ngayon po, ito ay pinaiiral po ng DOJ. So, hayaan po natin ang DOJ ang magpatupad nito at nasa kanilang discretion kung paano nila masasabi na ang mga naibalik na ay sapat o kulang pa. Dahil ang ating pong nadinig mula sa DOJ, nakakapagbalik, pero it doesn't mean po na yun na po ang final na computation para sa pagbabalik ng mga kickbacks. Sa tingin niyo po ba kontento ang Pangulo dito sa mga initial na naibalik na nasa 300 million pa lamang po as of this date? Ang 300 million ay hindi po lamang. Tandaan po natin na ngayon lamang po nagkaroon ng pagbabalik ng kickbacks mula sa iilang sangkot sa korupsyon. Wala sa history. Kung meron man, ako po ay inyong bigyan ng katugunan dito. Pero sa ngayon, ang pagkakaalam natin, wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsole ng milyones na kanilang nanakaw. So, maganda po ito at ini-encourage pa po ng gobyernong ito na lahat ng nais na magbalik ng kanilang mga kickbacks, ibalik nyo na po. Ito ay para po sa bayan. Another question lang po. Yusek, last week, attend na po ng Senate Blue Ribbon si Yusek Olivar. Doon po ay natanong po siya. Subalit, nais ko lang po malaman, meron din po bang separate investigation na ginagawa ang palasyo? Tungkol naman po dun sa kasama niya dati na na-involve dyan si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Amena Pangandaman at si dating ES Bersamin po. Katulad ng ating sinabi, moving forward po tayo para sa ekonomiya. Ang lahat ng pag-iimbestiga po ay nasa kamay na po yan ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Alright po, yun na pong huling tanong, Yusek. Salamat. Salamat. Pilipinas, formal nang tinanggap ang chairship ng ASEAN Business Advisory Council 2026. Personal na sinaksihan kahapon sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ceremony ng ASEAN BAC chairship. Ayon sa Pangulo, ang pagtanggap ng Pilipinas sa nasabing leadership role ay sumisimbolo sa ating responsibilidad upang pangunahan ang pag-unlad sa Southeast Asia. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., buo ang paninindigan ng Pilipinas na mamuno sa pagpapalawak ng trade and investment
pagpapalakas ng regional supply chains at paglikha ng mga oportunidad para sa mga negosyo at mamamayan sa rehiyon. Ang ASEAN Business Advisory Council ay binuo noong 2001 upang magbigay ng mga ulat at payo para sa ikabubuti ng ekonomiya at mga mamamayan ng Southeast Asian nations. Buo naman ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na magiging matagumpay ang ASEAN member nations dahil sa kolektibong aksyon at pagtutulungan ng bawat bansa.